Well, alam niyo mga kababayan, meron po tayong breaking news. Breaking news. Oo, nilabas na po ang warrant of arrest kasabay po ng hold departure order laban po kay Jinggoy Estrada. Ayan po. Ang galing-galing, ano? Magaling talaga. Oo, talagang siniguro na ng Sandigan Bayan, na hindi po siya makakalabas ng bansa. Oo, dahil isinabay eh. Isinabay na yung ano eh, yung hold departure order doon sa kanyang warrant of arrest eh. At napanood po natin sa isang interview po si DILG Secretary John Vic Remulla, ano? At ang sabi niya, kinausap daw niya itong si Jinggoy. Oo, pinapamili niya kung susurrender o aarestuhin siya. Oh, ang sagot daw ni Jinggoy pag-iisipan muna. Ang pinagtataka ko lamang, bakit kailangan pa tanungin po ni Secretary Remulla itong si Jinggoy patungkol diyan, ano? Pero ayon naman kay Junbi, kay Remulla, ano, mas malamang daw, susuko na lang daw itong si Jinggoy. Yan ang sabi Pero sige, siguro, bakit niya tinanong? Baka may dahilan. Ang dahilan, hindi po natin alam. Ano? Okay. Kaya abangan na lang po natin kung susuko nga itong si Jinggoy Estrada. Sabagay, pwede rin naman siyang sumuko po sa NBI, kay Director Matibag kung gusto niya, no? Depende na lamang po siguro kung sino po ang tatanggap po ng warrant of arrest na manggagaling po sa korte. At ayon naman daw kay Matibag, nakahanda daw po sila. Oo, any time of the day, any time of the hour, handang-handa po itong si Director Matibag para iserve yung warrant of arrest o isilbi yung warrant of arrest para kay dito nga kay Senator Jinggoy Estrada. At gaya po ng ilang mga mambabatas din na nagkaroon ng ganitong mga problema, pagka pinapa-aresto, bigla pong nagkakasakit. Well, ito naman si Jinggoy kasi, alam po natin, na noon pa ay narinig na natin yan na may konting problema yata tungkol sa kanyang kalusugan, lalong-lalo na po itong injury niya sa tuhod. Kaya tila gusto nga po ni Jinggoy o kaya humihiling yata si Jinggoy ng hospital arrest. Pero sabi po ni Remulla, bahala na daw po ang korte. Siyempre, ang gagawin ng korte dyan, susuriin muna yan kung ano man yung dinadaing po ni Estrada at ang Sandigang Bayan na mismo ang magdedesisyon kung pagbibigyan yung hiling niya po na ano tawag dito, hospital arrest. So, paano po yan ngayon? Ano? Paano na po? Bawas na naman po, mababawasan na naman po ng isa ang Magical 13 or Magic 13 ni Cayetano. Kita na ninyo mga kababayan? Ito talaga, oo, ito talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit pilit nilang minamadali. Ito yung yung electronic voting. At yan talagang para po sa mga makukulong. Hindi lang para sa mga makukulong para din po sa mga magtatago. Hindi lang ito si Jinggoy pala magiginabang dyan, ano? Pati rin po itong si Bato. At marami pang susunod yan na magiging kaparehas din ng sitwasyon. Hindi na po natin iisa-isahin, mga kababayan, kung sino-sino sila. Alam nyo na po siguro, ano? Basta sila po yung mga nandun po sa majority ni Cayetano. Pero sa mga hindi po nakakaalam, sige, pangalanan natin yung iba. Sila po ay sina Jinggoy Estrada, ayan, may warrant of arrest na. Ang susunod niyan ay maaaring ito pong si Villanueva. Yan. Si Escudero. Okay? At maaari rin dyan si Villar. O kaya si Bongo. Isama na natin dyan si Marcoleta na pinakamakulit sa Senado. Ayan. Tingnan nga ninyo. Ito. Tingnan nga ninyo yung mga pagmumukha ng mga ito. Ayan, nasa screen po natin. Ano sa tingin nyo po? Sino kaya sa kanila ang susuko at sino naman sa kanila ang tatakas? Wag nyo na pong isama si Bato dahil ayun tumakas na po. Tumakas na po si Bato. Pero okay lang. May katwiran naman po itong si Bato dahil hindi naman po local case yung kanyang kaso, kundi ICC. Nako. At alam niya na pagka siya ay sumuko, nako idediretso na po siya sa dahig. Alam naman po natin na di umano siya po ay number 1 co-perpetrator sa kaso po ni Duterte sa ICC.
Oo, yung kaso po na crimes against humanity. Oo, at yan po ay nangyari sa kanilang war on drugs, yung katokhang. So, ayan lang po muna ang latest sa ating mga marites. Ano po? Ah, idagdag lang po natin, ito nga mga kababayan, ano ho, kanina po sa Tokyo, Japan, ay humarap po itong si PBBM sa media, no? At nagbigay siya ng reaksyon tungkol nga po sa mga nangyari po diyan sa Senado, ano? Lalong-lalo na po yung nangyaring barilan. Barilan daw. Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos habang ini-interview po ng media. Maiksi lang po ito, mga 4 minutes lang po yata. Pakinggan natin. Just to follow up. Sir, just on the Senate matters po, Senator Dante Marcoleta said that the Senate presidency of Alan Peter Cayetano is the only one without Malacanang's blessing. What can you say about that? Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. I mean, of course, we are aware of the goings on in the Senate because it's important to us to be well informed. But is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapang gala. Senator, Mr. President. We have last two questions, Mr. Okay. President, from Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. Nag-lapse na po yung 1-year ban on losing candidates. Meron pa po ba tayong ina-expect na ibang appointments in the coming days? Possibly. Kasi nga yung nagban na nga yung one year ban, naglapse na yung 1 year ban for candidates that did not make it in the last election. Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can. Yes. So yes, that's a natural progression. Thank you, Mr. President. The last question from Ivan Mayrina of GMA7. Good, Mr. President. Next month, you will be marking your 4th year in office. At a time that many may consider a tumultuous phase in your presidency, are you going to take steps and how to turn down the political heat so that you may accomplish whatever is left in your term? The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. So, those who have raised the heat, those who are making all kinds of preposterous allegations, they have increased the heat, the political heat. Only they can turn it down. Not those of us who are just working and trying to do the best job for the Filipino people. It is the people who have indulged themselves in politics for their own benefit, not for the benefit of the people, not for the benefit of the system, not for the benefit of anybody but themselves. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Might you address them directly, Mr. President? Who are you referring to? Oh, come on, there are many. There are many, but that's the nature of politics. That's the nature of politics. It's like a legal process. It is an adversarial process in many ways, and that's what happens. It's, however, different politicians choose to exercise or to work their politics in different ways. There are two kinds of politicians in my view. Those who are actually helping and those who are doing nothing but obstruction. Yung mga meron dyan obstructionist, walang ginawa kundi gusto manggulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon mali, walang tama,
Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves. And that's why, again, they are the ones who need to decide to lower the political temperature. Because although I don't know if they will actually do that. But you have to, if you are desirous of lowering the political temperature, you have to look at who raised the political temperature in the first place. They are the ones who can lower the political temperature. Okay, maraming salamat po, Mr. President. So ayan, kita nyo naman po mga kababayan, ganyan po ka-professional ang Pangulo. Pero hindi man siya nagbanggit ng pangalan, itong si PBBM ay hindi po bumanggit ng pangalan sa pagsagot po sa tanong. Pero para sa akin, sapul na sapul po ang mga Duterte. Sapul si Sara, sapul si Digong, sapul si kung sino-sino diyang mga DDS, yari kayong lahat. So, yan lang po muna. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagtsatsagang manood dito sa aking munting channel.